Nagtataka ka din ba kung bakit ang ilang mga introvert ay tila nananatili lang sa background, tahimik na nagmamasid, at kung minsan ang iba ay nagpapakita lamang ng sapat tungkol sa kanilang mga sarili upang maging misteryoso? Ito ay hindi isang coincidence. Ito ay isa sa kanilang pinakamahusay na kakayahan. Tuklasin natin ang mga diskarte na ginagamit ng mga introvert upang mag-navigate sa ating lipunan, protektahan ang kanilang enerhiya at mapanatili ang kontrol sa halos anumang sitwasyon. Ang mga ito ay hindi lamang mga taktika upang makibagay. Ito ay mga makapangyarihang tools na nagbibigay daan sa mga introvert na suriin ng mga tao, i-filter ang negativity at umunlad sa kanilang sariling mga termino. May kita mo dito kung paano ginagamit ng mga introvert ang pagpapanggap na inosente bilang kanilang tahimik na superpower. Narito ang Introvert Survival Guide. Paraan ng mga introvert sa effective na pagpapanggap na walang alam. Number 1. Piliin kung kailan at kung saan magpapanggap na walang alam. Ang pagpapanggap na mangmang ay hindi isang diskarte na umuubra sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang mga introvert ay alam na alam kung kailan lang ito ipapatupad para sa pinakamahusay na resulta. Nauunawaan nila na ang patuloy na pagpapakita ng kanilang katalinuhan o mga kasanayan ay maaaring humantong sa mga hindi sinasadyang kahinatnan, tulad ng pagkuha ng mga atensyon o pagpapabigat ng kanilang mga responsibilidad. Kaya sa halip natuto ang mga introvert na madiskarting piliin ng mga sandali kung saan ang pagpapanggap na walang alam ay nagsisilbi sa kanilang pinakamahusay na interes. Halimbawa, sa isang pinagtatalunang meeting sa trabaho, maaari nilang hayaan ang mga mas malakas na boses na mangibabaw sa pag-uusap habang tahimik nilang sinusuri ang sitwasyon. Kapag nasuri na nila ang dynamics at natukoy na nila ang tamang sandali para pumasok, kadalasang mas makakaapekto ang kanilang mga kontribusyon dahil makikita sila bilang thoughtful at may magandang timing. Number 2. Manatiling tahimik at hayaang ibunyag ng iba ang kanilang sarili. Ang katahimikan ay isang tool na mahusay na ginagamit ng mga introvert. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang alam, lumilikha sila ng isang kapaligiran kung saan ang iba ay nakadarama na ligtas na makipag-usap ng hayagan na kadalasang ibinubunyag ang mga tunay na iniisip, motibo at maging ang mga kahinaan. Ginagamit ng mga introvert ang katahimikang ito hindi para manlinlang, kundi para mag-obserba at matuto. Halimbawa, sa mga personal na relasyon, sa pagpapanggap na mangmang ay maaari nilang hikayatin ng isang tao na ibahagi ang kanilang tapat na opinyon nang hindi nakakaramdam ng paghatol o paghamon. Ang tahimik na pagmamasid na ito ay nagbibigay daan sa mga introvert na tumuklas ng mga nakatagong dynamics at bumuo ng mas malalim na pag-unawa sa mga tao sa kanilang paligid. Number 3. Maghanap ng balanse sa pagitan ng authenticity at subtlety. Habang ang pagpapanggap na walang alam ay maaaring maging kapaki-pakinabang, alam ng mga introvert na ang pagiging tunay ay mahalaga din. Hindi nila lubos na itatago ang kanilang katalinuhan o nagpapanggap na isang taong hindi sila, pero ibinubunyag lamang nila ang ilang bahagi ng kanilang sarili upang manatili pa ring tunay habang nagbi-blend in kung kinakailangan. Halimbawa, sa isang talakayan ng grupo, ang isang introvert ay maaaring magtanong ng isang tanong na alam na niya ang sagot para lamang hikayatin ng iba na mag-ambag. Ang diskarte na ito ay tumutulong sa kanila na maiwasan ang pagiging labis na nangingibabaw habang nagpapaunlad ng isang collaborative na kapaligiran. Isa itong marahang pagsayaw sa pagitan ng self-expression at self-preservation. Number 4. Aktibong makinig habang nagpapanggap na passive. Ang mga introvert ay pambihirang mga tagapakinig at ang pagpapanggap na walang alam ang nagpapahusay sa kasanayang ito. Sa pamamagitan ng pagmumukhang malayo o hindi gaanong maalam, lumilikha sila ng mga pagkakataon para sa iba na ganap na ipahayag ang kanilang sarili. Ang maaaring makita ng iba bilang passive ay sa katotohanan isang napakaaktibong proseso ng mga introvert sa pagsipsip ng mga impormasyon. Ang mga introvert ay binibigyang pansin hindi lamang ang mga sinasabi kundi pati na rin ang mga emosyon, tono at mga non-verbal signs sa likod ng mga salita. Ang mas mataas na kamalayan na ito ang nagbibigay daan sa kanila na maunawaan ang mas malaking larawan. Tumutulong sa kanila na gumawa ng mga desisyon na may sapat na kaalaman sa eksaktong mga sitwasyon. Number 5. Bigyang pansin ang mga reaksyon at tunay na karakter. Isa sa mga pinaka-nagsisiwalat na aspeto ng pagpapanggap na walang alam ay kung paano nito inilalantad ang tunay na karakter ng iba.
Ang mga introvert ay nagmamasid kung paano tumugon ang isang tao sa kung ano ang kanilang nakikita bilang kalamangan o kahinaan. Sila ba ay mabait, matyaga o mapagkumbaba? Sinusubukan ba nilang samantalahin ang sitwasyon o nag-aalok ng tunay na tulong? Ang mga reaksyong ito ang nagbibigay ng mahalagang insights sa integridad at emotional maturity ng isang tao. Halimbawa, ang isang taong nanunuya sa isang tila mangmang na tanong ay maaaring magbunyag sa kanilang pagmamataas, habang ang isang tao naman na naglalaan ng oras upang magpaliwanag ay nagpapakita ng empatiya at pag-unawa. Ginagamit ng mga introvert ang mga pakikipag-ugnayang ito upang matukoy kung sino ang mapagkakatiwalaan nila at kung sino ang dapat nilang bantayan. Number 6. I-de-escalate ang mga hindi pagkakasundo. Ang mga introvert ay may kaunting interes sa mga hindi kinakailangang drama o kompetisyon at ang pagpapanggap na walang alam ang nagbibigay daan sa kanila na ganap na umiwas sa mga sitwasyong ito. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanilang mga kakayahan o hayaan ng iba na maramdaman na sila ang nasa kontrol, may iwasan nila ang mga pag-aaway na nakakadrain lang sa kanilang lakas. Halimbawa, sa isang social setting kung saan sinusubukan ng isang tao na dominahin ang pag-uusap, maaaring piliin ng isang introvert na manatili na lang sa background, nagpapahintulot sa ibang tao na makaramdam ng validation. Ang diskarte na ito ay hindi lamang nagpapababa ng tensyon, ngunit nagbibigay din ng puwang sa mga introvert upang tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga sa kanila. Number 7. Gamitin ito bilang isang kalasag laban sa mga expectations. Ang pagsisiwalat ng buong kakayahan ng isang tao ay kadalasang humahantong sa pagtaas ng mga demands at expectations mula sa iba, isang sitwasyong sinisikap na iwasan ng mga introvert. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang alam, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa mga overwhelming na responsibilidad na hindi nila ginusto. Halimbawa, sa isang proyekto ng team, ang isang introvert ay maaaring mag-underplay ng kanilang kaalaman sa isang partikular na lugar upang maiwasan na italaga sa kanila ang mga gawain na labas sa kanilang interes o kapasidad. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa kanilang lakas at pag-a-align ng kanilang mga pagsisikap sa kanilang mga layunin. Number 8. Protektahan ang mga personal boundaries at privacy. Pinahahalagahan ng mga introvert ang kanilang personal na espasyo at privacy at ang pagpapanggap na mangmang ay isang epektibong paraan upang protektahan ang mga hangganang ito. Sa pamamagitan ng pagkukunwaring walang interes o mangmang, maaari nilang ilihis ang mga mapanghimasok na tanong o iiwas ang mga pag-uusap mula sa mga paksang mas gusto nilang hindi talakayin. Halimbawa, kung ang isang tao ay inaalam ang kanilang personal na buhay sa isang pagtitipon, ang isang introvert ay maaaring magpanggap na hindi niya naiintindihan ang tanong na nagpapahiwatig na ang paksa ay off-limits. Ang taktika na ito ang nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang kanilang mga hangganan nang hindi lumilikha ng salungatan o awkwardness. Number 9. Iwasan ang mga unwanted attention at pagkainggit ng iba. Para sa mga introvert, ang pag-akit ng labis na atensyon ay maaaring maging napakabigat at ang pagpapakita ng kanilang katalinuhan o mga kasanayan ay maaaring hindi sinasadyang magdulot ng inggit o kompetisyon. Kaya sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang alam, iniiwasan nilang maging sentro ng atensyon na nagpapahintulot sa kanila na magtrabaho ng tahimik at epektibo sa background. Tinutulungan din sila ng diskarteng ito na bumuo ng mga relasyon batay sa paggalang at pagtitiwala sa isa't isa sa halip na tunggalian. Halimbawa, sa isang professional setting, maaaring maliitin ng isang introvert ang kanilang mga nagawa upang maiwasan ang paninibugho ng iba, na sa halip ay tumutuon sa pagpapaunlad ng isang collaborative at maayos na kapaligiran. At number 10, gamitin ito bilang isang madiskarting tool para sa kontrol. Ang pagpapanggap na walang alam ay hindi tungkol sa pagsuko ng kontrol. Ito ay tungkol sa pagbawi nito sa banayad at madiskarteng paraan. Sa pamamagitan ng pagpayag sa iba na maliitin sila, ang mga introvert ay lumilikha ng mga pagkakataon upang sorpresahin at impluwensyahan ng iba kapag ito na ang pinakamahalaga. Halimbawa, sa isang negosasyon, ang isang introvert ay maaaring sa una ay kumilos na hindi sigurado o walang karanasan na nagtutulak sa kabilang partido sa isang maling pakiramdam ng kumpiyansa. Kapag tama na ang sandali, ibinubunyag ng mga introvert ang kanilang tunay na kadalubhasaan na inililipat ang power dynamics sa kanilang pabor. Ang kalkuladong diskarte na ito ang nagbibigay daan sa mga introvert na mag-navigate sa mga social at professional na sitwasyon ng may tahimik na lakas at precision.
Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi magtitiwala ang isang introvert sa mga mabuting individual. Shoutout kay Love Music, Nature, Arts, and Foods. Sabi niya, pagsisisihan nyo pag niloko nyo at sinaktan ang isang introvert dahil para mong tinapon ang diamond. Bihira ang katangian naming mga introvert at kami lang ang ganun. Sabi naman ni Marie Delight Worker, never akong nagtiwala sa mga taong nagbabait-baitan lang, yun pala mapanganib. Isa lang yun sa taktika nila para magmanipula ng isang tao. Wala silang lusot sa akin. Nababasa ko sa mga mata nila at ang body language. Thank you once again Sir AP for sharing an amazing content. More power po. At tayo naman kay Junjun Perang, never trust a person that has let you down more than 2 times. The first is a warning and the second time is a lesson. Remember, not everyone is your friend. God bless Sir AP. At shoutout din kila Kalayaan Kapayapaan, Josie Domingo, Stardust, Loie Burlongan, Farm Account, Marie Vic R. Escarda, Leonard Palermo, Cathy, Emma Villanueva, Charlie Maldit 0.4, Francisco Camayo Jr., Kong, Rodelio Bola, Eddie Kiambao, Jasper Joso, Isabel Yap, Kurinay Uchiha, Depanshu, Gen 17 Lacuesta, at kay Joel Estrada Manaog. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panonood sa 10 Introvert Unspoken Rules sa pagpapanggap na walang alam. Gaya ng nakita natin, ang pagpapanggap na mangmang ay hindi tungkol sa pagpapanggap na mas mababa, ngunit ito ay pagiging madiskarte, mapagmasid at may kontrol. Ginagamit ng mga introvert ang mga kasanayang ito upang protektahan ang kanilang enerhiya, mag-navigate sa mga komplikadong sitwasyon at tanggalan ng maskara ang tunay na intensyon ng mga nakapaligid sa kanila. Ito ay isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan upang umunlad sa isang mundo na kadalasang minamaliit ang katahimikan. Kung nakarelate ka sa pangangailangang magpanggap na mangmang para manatili sa unahan, ipaalam sa amin sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa natatangi at matalinong paraan ng pag-navigate sa buhay ng mga introvert. Hanggang sa susunod, manatiling thoughtful at tapat sa iyong sarili. Alam mo ba kung bakit hindi magtitiwala ang isang introvert sa mga mabuting individual? Panoorin mo sa video na to.